pang-text, pang-Facebook o di kaya pang-Twitter. Yan ay ilan lamang sa mga magagawa at magandang benepisyo ng isa sa pinaka-in na gadget, ang cellphone. Ayon sa pag-aaral, isa sa bawat 3 Pilipino ay hindi mabubuhay kung walang cellphone. We're really known as the text capital of the world, no? So obviously, doon pala sa statement na yun, masasabi na natin na mga Pilipino are very fond of their cell phones. In fact, sinasabi ko nga sa mga tao na the last thing you will hold and the first thing you will open up in the morning is your cell phone. So, nasa habit na rin siguro natin ng mga Pilipino and, well, maybe, I'm not saying this is the main reason, but it's a status symbol to us Filipinos. Sa mga kabataan, ito ang #1 na ginagamit ngayon. Magagamit mo siya kahit sa school, kahit sa mga paggala-gala. Magagamit mo, halimbawa, Google Maps or something kailangan may puntahan. So, in na in talaga siya, lalo na sa texting, Facebook, Twitter, at kung ano-ano pang kailangan. Sa paglipas ng panahon, dumami na ang pwedeng gawin sa cellphone at patuloy na gumaganda ang mga modelo nito. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng mga cellphones na tunay na gawang Pinoy. Isa sa usong klase ng cellphone ngayon ay ang Android phone. Ang Android ay isang Linux-based operating system na dinisenyo para sa mga touch screen phones at tablets. When I say Android phones, it's an open source platform wherein people, regular people who are knowledgeable on programming can develop their own applications, such as games, whatever you can think of. At dahil high-tech ang cellular phone na ito, ano naman kaya ang kakayahan nito? Tapos marami pa po, marami kang magagawa. Actually, unlimited possibilities kasi Android ang OS. Ang Android po kasi is sobrang nagagamit siya worldwide. Nakapag-contribute ang bawat isa, hindi katulad ng ibang OS na isang kumpanya lang ang gumagawa. Dito sa Android OS, magagawa mo, kumbaga ma-share ng bawat isa, group technology. Bukod dito, may TV out function din ang phone na ito kung saan maaari mong ikabit sa TV ang iyong telepono para mas maganda ang iyong panonood at paglalaro. Sa dami ng applications na maaaring ilagay sa isang Android phone, nagiging mas magaan at kaiga-igaya ang buhay. In ka na ba? Ako, in na. In ka na ba? Ako, in na. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin. Building Back Better, ang battle cry sa opisyal na unang araw na pagbangon ng 3 bayan sa Davao Oriental na labis na tinamaan ng bagyong si Pablo. Enero 31 ng taong ito, isinagawa ang groundbreaking para sa unang 300 kabahayan sa Barangay Lambahon sa Baganga na itatayo ng MVP Group of Companies. Yun ang sinasabi naming building back better. Meaning to say it's the more difficult task, it's the more challenging task naman. No? Ang ibig sabihin na talagang i-build back better. Better because we would like these municipalities to be transformed into something better than they used to be. Lahat-lahat aabot sa 15,000 kabahayan ang target ng provincial government na itatayo at maraming grupo na rin ang nangangakong tutulong sa reconstruction.
Infrastructure naman kagaya ng paaralan, mga government buildings at tulay ang pinagtuunan ng pansin ng kongresista ng unang distrito. As far as dito sa newly damaged na bridge in Caraga, yun pa yung hinahanapan natin ng pondo. Kasi as per recommendation the regional director of the DPWH, Director Alquisa, dahil sa luma na rin yung tulay, no, for replacement na rin. So, including yung ating mga school building, no, inaantay na lang rin natin yung release. As of now, nagagamit naman yung iba pang mga eskwelahan temporarily, pinagtulong-tulungan. So, sa ngayon, nagagamit na ng ating mga estudyante. Ang dalawang opisyal ng lalawigan ay nananawagan sa lahat ng taga Davao Oriental na makipagtulungan sa pamahalaan upang mas mapadali ang kanilang pagbangon. Pagkakaisa ang kailangan para maipatupad ang sigaw na BBB. Para sa Telebisyon ng Bayan, AD Arellano.